Mga kabayan, hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pang kalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lucas. Nangyari ito sa probinsya ng Guimaras. Isinilang mula sa marangyang pamilya itong si Lucas. Nagmamay-ari ng malawak na manggahan ang mga magulang. Masasabing nakakangat sila sa pamayanan. Ngunit simula pagkabata, sakitin itong si Lucas. Kaya bihirang pinapalabas ng bahay ng mga magulang. Ang palaging kasama nito sa paglalaro ay ang kababatang itago na lang natin sa pangalang Beloy. Nagtatrabaho ang mga magulang sa manggahan at doon din nakatira sa mismong lupain. Kaya naman palagi itong nagpupunta sa tahanan nila Lucas upang makipaglaro. Sa paglipas ng mga taon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Si Beloy ang naging tagapagtanggol ni Lucas sa tuwing inaapi ito sa paaralan. Malaking bulas si Beloy na minana ang pagiging matino sa amang si Mang Marcial, ang kinakatakutan sa komunidad. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na kaanyuan, mabait ito. Ang totoo, kilala siya bilang mahusay na manggagamot sa lugar, tumutulong sa tao nang walang hinihinging kabayaran. Alam mo, Beloy, minsan hinihiling ko, sana kasing laki at kasing lusog mo rin ako. Ang hirap eh. Ang hirap ng ganito yung pangangatawan. Wika ni Lucas habang naglalakad ang magkaibigan pauwi. Alam mo Lucas, ang palaging sinasabi sa akin ng tatay ko, magpasalamat tayo kung nung binigay sa atin ng Diyos. Dahil may rason kung bakit ibinigay sa atin ito. Tugon ni Beloy. Napangiti naman si Lucas. Ang alin yung pangangatawan ko? Gawing katuwaan ng ibang mga bata. Payat ako't sakitin pa sa tingin mo. Kung ikaw nasa lugar ko, matutuwa ka ba nun? Kaya nga naging magkaibigan tayo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para ipagtanggol ka. Sisiguraduhin ko na walang gagalaw sa'yo't mang-aapi habang buhay ako. Yun na nga eh. Hindi naman pwedeng habang buhay akong umaasa sa lakas mo. Alam mo, Beloy, tulungan mo na lang ako maging malakas. Tapos, turuan mo ako makipaglaban para malabanan ko yung mga nangaaway sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga panong ito nag-aaral sa malapit na pamantasan ang magkaibigan, hindi ito kalayuan sa mismong taniman ng mangga. Kaya naman kahit may sariling sasakyan ang mga magulang ni Lucas, pinipili nitong maglakad. Pagdating sa tahanan, kagad itong hinanap ang mga magulang. Pero nang pumasok sa silid ng ama, nakitang may mga taong kausap si Mang Margalio. O Lucas, nandito ka na pala. Wika ng ama. Opo tay, nasan po si nanay? At sino po mga kausap nyo? Mga kasosyo ko sa bago nating negosyo. Sige na, puntahan mo muna ang nanay mo sa kusina. Tulungan magdala ng makakain para sa ating mga panauhin. Wika ng matanda. Kagad namang sumunod si Lucas. Pagdating nito sa kusina, binati ang ina sabay mano. O Lucas, buti naman nandito ka na. Eto, dalin mo ang plato ng kakanin sa silid ng tatay mo. Wika ni Aling Alicia. Kagad namang sumunod si Lucas. Pagdating nito sa silid ng ama, hindi sinasadyang narinig ang usapan. Ayon sa mga panauhin, inanyayaan nila si Mang Margalio na lumuwas ng Bacolod upang makita ang malawak na tanimang isinanla sa kanya. Hindi umimik si Lucas
Sa halip matapos ilapag ang mga platong may lamang kakanin, mabilis itong lumabas ng silid. Bumalik ang binata sa kusina, naupo sa mesa. Inilapag naman ni Aling Alicia ang plato ng bagong lutong suman. Oh, bakit parang naging Biyernes Santo yung mukha mo? Anong nangyari? Wala naman po, Nay. Narinig ko lang po yung sinabi ng mga kausap ni tatay. Ano naman ang narinig mo sa pinag-usapan nila? Pinapaluwas daw po nila si tatay sa Bacolod para tignan daw po yung malawak na taniman ng tubo. Isasanla daw po sa kanya. Tumawa lang si Aling Alicia. Nagtaka ang pasit. Bakit naman po kayo tumatawa, Nay? Eh, wala naman. Pero teka, ano naman ang nakakalungkot sa sinasabi ng kausap ng tatay mo? Maganda nga yun dahil may panibago tayong pagkakakitaan. Alam ko naman po yun, Nay. Pero nag-aalala ako eh. Para kay tatay ho. Bakit ka naman mag-aalala sa tatay mo? Noon pa man, bumabiyahe na yan sa malalayong lugar. Naghahatid ng produkto nating mangga. Kaya nga po, Nay, baka po kasi mapano si tatay doon eh. Ang layo pa naman ng Bacolod, tatawid ka pa ng dagat. Buti sana kung lupa lang ang pagitan. Halata ang pag-aalala sa bawat salita ni Lucas na tila ba nagugunita nito ang mangyayari sa ama. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Hindi pa nga natin alam kung matutuloy yung pakikipagsosyo ng tatay mo sa mga yan eh. Wika ni Aling Alicia. Pilit nitong inaalis kay Lucas ang pag-aalala. Dahil simula ng maliit pa, ganito na ang ugali ng paslit. At tuwing aalis ang ama, hindi to makatulog ng maayos sa pag-aalala. Maya-maya pa dumating si Beloy. May dalang pares ng bastong gawa sa yantok. Bagay na kaagad namang napuna ni Aling Alicia. Oh Beloy, para saan naman ang yantok na yan? Magandang hapon po, Aling Alicia. Gusto po kasi magpaturo ni Lucas kung paano makipaglaban eh. Kaya hiniram ko po muna yung baston ni tatay. Ay naku, tama-tama ang dating mong bata ka. O siya, bigyan mo ng pagkakaabalahan tong kaibigan mo nang mawala yung pag-aalala sa ama. Narinig mo si Aling Alicia, Lucas. Halika na. Kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na yan. 'Di ba? Gusto mong matutunan ng paggamit ng baston. Halika, tuturuan kita. Dahan-dahang tumayo si Lucas. Sumunod kay Beloy habang nakatitig sa ina. Sige na anak, sumama ka na sa kaibigan mo nang hindi ka malugmok sa pag-aalala. Napailing si Lucas. Sinundan nito ang kaibigan papunta sa labas ng bahay. Doon ay sinimulang turuan ni Beloy ang binata. Maya-maya pa lumabas na si Mang Margalyo kasama ang mga panauhin. Nagtatawanan ang mga ito na tila ba may kung anong napagkasunduan. Bago umalis ang mga bisita, nakipagkamay pa si Mang Margalyo sa mga ito. Sino naman ang mga yon? Parang hindi taga dito sa atin ah. Taga Bacolod daw sabi ni tatay. Mga bago niyang kasosyo sa negosyo. Talaga? Ibig sabihin may mga bagong kapitalista ang manggahan? Hindi, may malawak na tubuhan sa Bacolod, isasanla kay tatay. Yun yung pinag-uusapan nila eh. Batay sa itsura ng mga bisita niya, mukhang maganda ang naging resulta ng pag-uusap nila. Ah, ganun ba? O ayaw mo yun? May manggahan at tubuan na kayo. Nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Beloy. Oh, anong problema? Bakit bigla ka namang sumimangot dyan? Hindi ba kanina hinihiling mo na maging kasing laki at kasing lakas mo ko? Oo naman. Anong koneksyon nun sa mga sinabi ko ngayon? Alam mo ba, hinihiling ko na sana maging kasing yaman ng tatay mo ang tatay ko. Pero syempre, hindi naman pwede yun. Hanggang pangarap na lang ang mga ganun para sa akin. Pero sabi din ni tatay, hindi naman kami ganito kayaman dati. Nangangamuhan lang sila nanay noon sa isang mayamang tao sa Iloilo. Pero dahil sa sipag at tiyaga nila, nakapag-ipon, paunti-unti, nakabili ng lupa. Kaya hindi naman siguro imposible na maging ganun ka rin balang araw. Habang nag-uusap ang magkaibigan, nilapitan sila ni Mang Margalyo.
Aba, parang seryosong pinag-uusapan nyo ah. Magandang hapon po, Mang Margalyo. Wala naman po, nag-uusap lang kami ni Lucas tungkol sa lupain ninyo. Ha? Ano naman ang tungkol doon? Nabahagi ko po kasi kay Biloy kung paano niyong nabili ang manggahan at kung saan po kayo nagsimula ni nanay. Ganun ba? Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Lucas, totoo ang lahat ng yon, Beloy. Pero syempre, hindi ako makakarating sa ganitong antas kung hindi dahil sa tulong ng tatay mo. Napaisip si Biloy sa sinabi ni Mang Margalyo. Nagtataka ito kung anong uri ng tulong ang ginawa ng ama. Si tatay. Paano naman pong nakatulong ang tatay ko? Ang iyong ama ay magaling na albularyo. Siya ang naging daan upang mapasang-ayon namin ang mga nakatirang nilalang sa lugar na ito at tuluyang makuha ang kanilang pahintulot na gamitin ang lupa. Bukod pa roon, dahil din sa galing ng iyong ama sa spiritual, nakuha namin ang basbas ng isang maharlikang engkanto. Kaya kung mapapansin mo, buong taon tayong nag-aani ng mangga. Samantalang ang ibang taniman sa probinsyang ito, isang beses lang sa isang taon kung makapag-ani. Oo nga no, ngayon ko lang din napansin yun ah. Hindi ko alam na si tatay pala. Pero teka, naniniwala po kayo sa mga engkanto? Aba, oo naman. Alam nyo, hindi lang naman tayo mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Maliban sa ating mga buhay, may mga elemento tayong kasama bago pa man lalangin ng Diyos sa mga tao. Paano niyo naman po nakuha yung basbas ng isang maharlikang engkanto, tay? Hindi ba masungit sila? Ayaw nilang makisalamuha sa mga tao? Oo anak, tama ka naman. Pero alam mo ba, mas pinapahalagahan ng mga engkanto ang respeto. Respeto. Ano naman ang kinalaman nun sa basbas? Ang layo, tay ah. Kinikilala ng mga engkanto na ako ang may-ari ng lupaing ito. At kahit pa mas nauna sila sa atin, hiniling nila na wag puputulin ang kahit isa sa mga puno ng mangga. Dahil ito nagsisilbing tahanan ng kanilang angkan, wala na silang ibang lilipatan eh. Kapalit nun, walang tigil na pagbunga sa bawat puno, kaya buong taon tayong nag-aani ng mangga. O siya, mukhang nakapagluto na ng hapunan ng nanay mo. Beloy, dito ka na muna kumain. Sasabihan kong Tia Alicia mo na ipagbalot ka ng mga natirang kakanin para iuwi sa nanay mo. Sige po, Mang Margalyo. Maraming salamat po. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ang hapunan, kagad nang nagpaalam si Beloy. Dahil gabi na, nag-aalala ang mga magulang. Habang nagpapahinga sa sala, hindi maiwasan ni Beloy na tanungin ng ama tungkol sa naging usapan nila ng mga panauhin. Tay, ano po pala nangyari sa pakikipag-usap niyo sa mga bisita kanina? Matutuloy ang pagtatanim natin ng tubo sa Negros. Kaya kailangan kong lumawas doon sa Makalawa upang maasikaso mga dapat asikasuhin. Mamaya niyan, tay. Manloloko pala yung mga kausap niyo ha. Masayang lang po yung pagod niyo. Huwag kang mag-alala anak. Naisip ko na din yan at oo tama ka. Posible nila akong lokohin, pero ito lang ang tatandaan mo Lucas. Ang lahat ng bagay na gagawin mo sa ibang tao, hahanap ng paraan upang bumalik sa'yo. Sige na matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, tumuloy sa silid si Lucas. Habang nakaiga, iniisip nito ang mga kwento ng ama. Para sa kanya, hindi kapani-paniwalang may maharlikang engkanto na nagbabantay sa kanilang manggahan. Hindi namulat sa paniniwala tungkol sa mga engkanto itong si Lucas dahil hindi rin naman nagkwento ang mga magulang nito. Kaya hindi buo ang kanyang paniniwala sa kwento ng ama. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nakapagpabago ng buhay ni Lucas. Dumating ang araw ng pagluwas ni Mang Margalyo sa probinsya ng Negros. Inihatid ito ng kanilang tauhan papunta sa Pantalan. Sumama si Lucas at Beloy sa paghatid.
Maging ang ama ni Beloy na si Mang Marcial ay naroon din. Marshal, ikaw na munang bahala sa mga tawat sa taniman. Ilang araw lang ako mawawala. Ikaw na din ang nagsabi, Manong. Sandali ka lang mawawala kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman naalis sa mga puno ng mangga sa lupain mo. Kahit kailan talaga, puro kabiro. O siya, papalis na ang barko. Baka mauli pa ako sa biyahe. Pag-uusap ng dalawang nakakatanda. Napansin naman ni Beloy na tahimik si Lucas. Ramdam nito ang pag-aalala ng kaibigan sa ama. Ako naman ayan ka na naman Lucas eh. Sandali lang mawawala ang tatay mo para kang bago ng bago. Dati nga, halos 3 beses kung bumiyahe sila tatay para maghatid ng mga produkto sa ibang lugar eh. Yan na nga ang inaalala ko. Mag-isa lang si tatay papunta sa lugar na wala siyang kakilala. Noon hindi ako nag-aalala dahil kasama ang tatay mo pero ngayon, hindi ko maintindihan. Parang may mali eh. Pag-uusap ng magkaibigan. Hindi na malaya ng mga ito na nasa likod na pala nila si Mang Marcial. Huwag kang mag-alala Lucas. Walang mangyayari sa tatay mo. Magtiwala ka lang sa kanya dahil hindi siya papabayaan ng mga kaibigan namin. Halika na, umuwi na tayo at nagugutom na ako. Wika ni Mang Marcial. Kagad namang naglakad ang dalawa pabalik ng sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi inaalis ni Lucas ang tingin sa bintana kung saan tanaw ang karagatan at ang pulong pupuntahan ng ama. Hinayaan na lang ni Beloy ang kaibigan. Sa halip pinili nitong umidlip. Ilang sandali pa nakarating na sila sa taniman. Matamlay pa din si Lucas. Maraan itong naglakad papasok ng bahay. Susundan pa sana ni Beloy ang kaibigan, ngunit pinigilan ito ng ama. Hayaan mo muna si Lucas. Mawawala din ang nararamdaman niyan bukas. Tara, samahan mo ako sa taniman. Titignan natin kung gaano kalawak ang nalinis sa mga tao habang wala tayo. Wika ni Mang Marcial. Sa isip ni Beloy, mas makakabuting ang hayaan na lang muna mag-isa si Lucas. Kinabukasan, maaga nitong pinuntahan ang kaibigan. Laking gulat ng binata dahil nakita nito si Lucas na nagsisibak ng kahoy. Hindi ito pangkaraniwang tanawin kay Beloy dahil alam niyang may tagasibak ng kahoy sina Lucas. At higit sa lahat hindi ito nagsisibak dahil mahina ang pangangatawan. O himala, nagsisibak ka? Bago yan ah. Magandang umaga, Beloy. Gusto ko lang kahit papaano pagpawisan. Bakit ang aga mo? Anong meron? Wala naman, kinukumusta lang kita. Pero mukhang ayos ka naman eh. Gusto sana kitang yayaing maligo sa ilog kung interesado ka. O sige, total wala naman tayong pasok. Sandali magpapaalam ako kay nanay. Sasama na kita para mabati ko rin si Aling Alicia. Pumasok ang dalawa sa bahay upang batiin ang ina ni Lucas na noon ay nasa kusina at naghahanda ng agahan. O Beloy, ang aga mo namang pumasyal, tamang-tama. Luto na ang sinangag at pritong galunggong. Halika, saluhan mo kami ni Lucas. Sige po Aling Alicia, maraming salamat. Teka, maiba nga po pala ako. Bakit hindi po kayo kumukuha ng kasambahay? Wala naman kasi gaanong gawain dito sa bahay. Kaya ko naman ang paglilinis. Sapat na ang tatay mo bilang tagalaba at ang tatay mo naman bilang katiwala ng taniman. O siya, maupo na kayo nang makakain na. Nga pala na, niyayaya ko ni Beloy na maligo sa ilog. Pwede po ba akong sumama? Alam mo Lucas, hindi ka na dapat magtanong kung pwede kang sumama. Malaki ka na. Sapat nang ipaalam mo lang sa amin ng tatay mo kung saan ka pupunta at isa pa. Pagmamay-ari natin ng lupang sumasakop sa ilog. Kaya malaya kang pumunta doon kasama si Beloy. Maraming salamat po, Nay. O Beloy, kain na nang makaalis na tayo. Matapos kumain, tumuloy na ang dalawa sa pagpunta sa ilog. Masayang nag-usap ang mga ito habang naglalakad.
Ngunit napahinto ang magkaibigan nang bigla silang harangin ng pangkat ng mga kabataan mula sa kabilang pangpang. Uy, kapag siniswerte ka nga naman. Si Beloy at saka yung tagamanggahan na mayaman. Saan kaya pupunta ang mga to? Wika ng isa sa mga kabataan na itago na lang natin sa pangalang Orlando. Anak ito ng may-ari ng malawak na tubuhan sa kabilang pangpang. Dadaan lang kami, Orlando. Baka nakakalimutan nyo. Nasa loob kayo ng lupa nila Lucas. Wika ni Beloy. Pero tinawanan lang ito ng pangkat ni Orlando. O sige, maniwala kayo sa kasinungalingan na yan. Malapit nang makuha ng tatay ko ang lupaing ito. At ikaw, Beloy, kasama ng tatay mong walang silbi. Ibabaon ng tatay ko sa lupang to para gawing pataba. Nagulat si Lucas sa sinabi ni Orlando. Alam niyang legal na pagmamay-ari ng kanyang ama ang manggahan, kaya hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Sa tatay ko ang lupaing ito. Pinagpagura niya ang perang ginamit upang maipundar at mapalago ang taniman namin. Kaya paano mo nasabi ng papapasayo ang lupang to? Delusional ka lang, Orlando. At wag mong antayin ang mga pikuno ko sa'yo. Pagpalitin ko yung magkabilang pangamoy. Paraanin niyo kami! Sige lang, tignan natin ang yabang mo, Beloy. Malaki lang ang katawan mo eh. Pero ano kaya magagawa niyan laban sa mga baril ng tauhan ng tatay ko? Dahil sa bantang ito, bahagyang nag-alala si Lucas. Kilala ang pamilya ni Orlando bilang mga sanggano. Kadalasang nagsisimula ng kaguluhan sa bayan. Malawak ang koneksyon nito dahil sa kayamanan, maging ang alkalde ng lugar at ilang opisyal ng pamahalaang bayan, binabayaran ng kanyang ama para makakuha ng pabor. Kaya pinili na lang ni Lucas na umalis sa lugar at wag nang palalain pa ang sitwasyon. Huwag kang makipagtalo sa kanila, Biloy. Sasayangin mo lang yung laway mo sa pakikipag-usap sa mga taong makikitid ng pag-unawa. Halika na, balik na lang tayo sa bahay. Sa ibang araw na lang tayo maligo sa ilog. Wika ni Lucas. Maglalakad na sana palayo ang dalawa nang bigla silang harangin ng mga kasama ni Orlando. Alam mo, sa kabilang banda, total nandito ka na rin lang. Bakit hindi na natin putuli lang sangang magiging hadlang sa daanan ko sa inaharap? Naglabas ng patalimang binata. Ganon din ang mga kaibigan. Hinarangan ni Beloy si Lucas. Sinabihang wag aalis sa likod nito. Marami sila, Lucas, pero wag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan upang makaalis ka dito ng ligtas. Pag nakahanap ka ng pagkakataon, tumakbo ka papuntang kanluran. Makikita mo doon ang kubo ni Mang Simon. Doon magiging ligtas ka. Wika ni Beloy. Si Mang Simon ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng tatay ni Lucas sa taniman. Ito naman ang nangangasiwa sa pagbabantay ng mga hangganan. Sinisiguro nito na walang ibang makakapasok na may masamang hangarin sa kanilang taniman. Hindi kita pwedeng iwan dito, Biloy. Sabay tayong tatakas kapag may pagkakataon. Hindi, Lucas. Ikaw ang pakay nila. Alam ko ang gustong gawin ni Orlando. Gusto ng kanyang ama na makuha ang lupain niyo at magagawa niya lang yon kapag wala ng tagapagmana si Mang Marcalio. Pag-uusap ng dalawa habang inaantay ang susunod na galaw ng pangkat nila Orlando. Maya-maya pa sinunggabanan ng isa sa kanila si Beloy. Kaso nga lang malaki ang pangangatawan. Sanay sa pakikipaglaban. Mabilis na napatumba ng binata ang kalaban sa pamamagitan ng malakas na suntok sa panga. Isang suntok lang pala ang katapat ng mga bata mo, Orlando. Nagsasayang lang kayo ng... Hindi na naituloy ni Beloy ang sasabihin. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Paglingon ni Lucas sa kaibigan, nakitang bumubulwak ang dugo mula sa kaliwang dibdib. Isa sa mga tauhan ni Orlando ang may dalang baril. Biloy,
Biloy! Walang yaka, Orlando. Pati si Biloy, hindi naman kasali sa gulo natin dinamay mo eh. Pagbabayaran mo sa batas ang ginawa mo. Wika ni Lucas. Ngunit tumawa lang ng malakas si Orlando na tila ba laro lang ang nangyari. Ay nako, Lucas. Wala ka nga talagang kaalaman patungkol sa pamilya ko. Anong batas ang uusig sa akin? Hawak ng tatay ko ang kupalisan sa baryo. Ay hindi pala, sa buong probinsya. Bilang lang ang mga matataas sa tao na hindi kasama sa listahan ng bayran ng tatay ko. Kaya ganun lang kadali yan para sa tatay ko. Makuha nga namang gugustuhin niya. Walang nagawa si Lucas. Dali-daling nilapitan ang kaibigan. Biloy, kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw, sigurado kung may nakarinig ng putok na yun. Anumang oras dadating na yung tulong. Pasensya na, Lucas. Malakas ako pero wala akong panama sa bala ng baril. Tumakbo ka na. Iwan mo ko dito. Wika ni Beloy habang pilit na hinahabol ang hininga. Itinayo nito ang sarili. Muling hinarangan si Lucas. Anong ginagawa mo, Beloy? Malubha na yung tama mo. Baka lalo pang lumalayan, Orlando, pakiusap. Huwag mo nang isali si Beloy dito. Huwag isali. Hindi ba siya yung nangingialam? Pinagtatanggol ka niya, ibig sabihin, gusto niya makisali sa laro. Tama ka. Hindi ko hahayaang saktan niyo si Lucas. Kung mamamatay man ako, sisiguraduhin ko may isa o dalawa sa inyo na isasama ko sa impyerno. Sumugod si Beloy. Pinagsusuntok ang mga tauhan ni Orlando. Nagawa niyang patumbahin ang karamihan, maliban sa isang may hawak ng baril. Muling umalingaw-ngaw ang putok. Laking gulat ni Lucas. Biglang natumba si Beloy. Sa pagkakataong yun, tinamaan sa ulo ang binata dahilan ng agarang pagkamatay. Sa kabilang banda, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila Lucas, narinig ni Mang Simon ang putok ng baril. Dali-dali itong pumasok sa kubo upang kunin ang rifle, isang makalumang baril. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ang pinagmula ng putok. Kung hindi niya na itatanong, retiradong sundalo si Mang Simon, mahusay sa pagbaril mula sa malayo. Pinuntahan niya ang pinagmula ng putok hanggang sa matanaw nito si Lucas. Nakatayo, nanlaki ang mga mata nang makitang may isa pang nilalang na nakatayo sa tabi nito. Napatakip ng bibig si Mang Simon nang mapagtanto kung sino ang kasama ni Lucas. Hindi ito pangkaraniwang tao. Balik tayo sa kinaroroonan ni Lucas. Sukdulang galit ang naramdaman ng binata ng mga sandaling yun. Hindi na ito nagsalita. Tinitigan na lang ang katawan ng kaibigan na wala ng buhay. Mga bata, ano pang inaantay nyo? Magsitayo na kayo. Tapusin ang isang yan. Akmang susugod na sana ang isa sa mga kasama ni Orlando at sa panig naman ni Mang Simon, nakaumang na ang baril nito. Ngunit kapwa hindi natuloy ang atake, may kung anong nararamdaman mula kay Lucas. Patuloy na pinagmamasdan ni Mang Simon ang binata. Sa pagkakataong yun, nakita niya ang kabuuan ng nilalang, nakatayo sa tabi ng binata. Mahabaging langit. Hindi ba ako pinaglalaruan ng mga mata ko? Ginagabayan nga ba ng isang mandirigmang engkanto si Lucas? Nanatili ito sa pinagtataguan. Nagpa siyang panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Itinaas ni Lucas ang kanang kamay upang ituro ang lalaking may hawak ng baril. Bigla itong nanigas. Tila may mga taling pumupulupot sa katawan. Unti-unti ding pumilipit ang leeg nito hanggang sa tuluyang mabali. Nagulat si Orlando. Napatras. Dahan-dahang itinaas ang patalim sabay sugod.
Ngunit hindi na ito nakalapit kay Lucas dahil bigla itong tumilapon. Hindi pa rin nagsasalita si Lucas at nang tignan ni Mang Simon ang mata ng binata, nakita niyang nag-iba ang kulay ng mga ito. Mula sa matingkad na itim, naging kulay luntian ang mga mata ng binata. Sa lakas ng pagkakatilapon, nawalan ng malay si Orlando. Nang tumama ito sa malaking puno sa sobrang takot, wala nang nagawa ang iba pang kasamahan, kundi tumakbo. Inakay ng mga ito si Orlando at isa pang kasama na wala ng buhay, sabay tawid sa tulay na gawa sa kawayan. Akmang gagalaw pa sana si Lucas nang biglang magpaputok si Mang Simon upang takutin ang mga kalalakihan. Walang ya talaga kayo. Magsipaglayas kayo sa lupaing ito. Ilang beses ko nang sinabi na hindi kayo maaaring pumasok. Wika ni Mang Simon habang patuloy na nagpapaputok. Nilingon nito si Lucas at sakto naman nawalan ng malay. Dali-dali itong sinalo ng matanda, marahang inihiga sa lupa. Napatakip ng bibig si Mang Simon nang makitang wala ng buhay si Beloy. Diyos ko, kawawang bata. Walang puso talaga si Orlando. Manang-mana sa ama. Binuhat ang katawan ni Beloy papunta sa paanan ng puno. Maya-maya pa ay nagkamalay si Lucas. Kagad sumunod sa matanda. Mang Simon, ano po nangyari? Nasaan si Orlando? Si Beloy? Wala na si Beloy. Ang grupo naman ni Orlando nagpulasan nang makita ko. Sandali lamang, wala ka ba talagang maalala? Ang huli ko naaalala, bumagsak si Beloy sa harapan ko. Pagkatapos po nun wala na eh. Ano po ba nangyari? Wala naman. Nawalan ka din ng malay. Sakto nang dumating ako. Kaya mo bang tumayo? Kailangan nating madala si Beloy sa bahay nila. Diyos ko, hindi ko alam kung anong sasabihin kay Marshall. Itinaya ni Beloy ang sariling buhay niya para sa kaligtasan ko. Ako na pong bahalang magpaliwanag. Kasalanan ko po to eh. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana si Beloy. Tuluyang napayak si Lucas. At dahil sa sobrang sama ng loob, inatake ito ng sakit. Muling nawalan ng malay. Nataranta si Mang Simon. Tumayo ito upang maghanap ng halamang lampuyang. Malakas ang amoy nito na maaaring makapagbalik ng ulirat ng taong nawalan ng malay. Ngunit nang makabalik ang matanda, nakita nitong nakatayo si Lucas sa tabi ni Beloy. Dahan-dahang inilapat ang kamay sa katawan ng binata. Tapat ang iyong puso. Matibay ang kalooban. Handa ka mag-alay ng sarili para sa ibang tao. Kaya karapat-dapat sa'yo ang isang gantimpala. Alam ni Simon na hindi si Lucas ang nagsasalita. Malumanay ang boses. May eko. Maging siya ay nakaramdam ng kapayapaan nang marinig ang boses ng kung anong nilalang na sumanib kay Lucas. Bagaman natatakot, kinuha nito ang pagkakataon upang malaman ang pagkatao ng nilalang. Sino kang nasa katawan ni Lucas? Magsabi ka ng katotohanan. Ibaba mo ang iyong sandata, kaibigan. Hindi ako kaaway. Alam kong alam mo ang totoo kong pagkatao. Nakita na kita kanina. Nararamdaman ko ang kabutihan mo. Gayon din ang hangarin ko. Kung ganun, sino ka? Ngumiti ang nilalang. Bakit hindi mo dalhin ang binatang ito sa kanilang tahanan? Ang ama niya ang makakasagot ng lahat. Patay na ang binatang yan. Sa tingin mo, sasagutin pa ba niya ang mga tanong ko matapos makita ang sinapit ng nag-iisa niyang anak? Patay. Sinong nagsabi sa'yo na patay ang matapang na binatang to? Wika ng engkanto, sabay turo kay Beloy. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon
Nakita nitong wala na ang malaking sugat sa ulo ni Beloy, maging ang tama sa dibdib. Gumaling. Maya-maya lang ay nagsimula na itong kumilos at nag-inat. Teka, anong ginagawa ko dito? Bakit dito ko natulog? Lucas, Mang Simon, ano nangyayari? Hindi makapaniwala si Mang Simon sa mga nasasaksihan. Ni Sainagap, hindi inasahan ng matandang muling mabubuhay si Beloy. Wala, nakatulog ka lang dyan sa puno at saktong napadaan ako. Sige na, magsiuwi na kayo. Siguradong nag-aalala ang mga magulang nyo. Tara, ihatid ko na kayo. Muling napatingin si Mang Simon kay Lucas. Bumalik na ito sa katinoan. Hindi nagsasalita si Lucas dahil tandang-tanda niya. Bumagsak si Beloy at wala ng buhay. Kagad itong nahalata ni Mang Simon kaya nakisakay na lang sa binata. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Lucas na isipin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kinakausap ito ni Beloy pero halatang wala sa wisyo ang binata. Niwala itong masyadong naaalala, lalo na ang muling pagkabuhay ng kaibigan. Pagdating sa bahay nila Bedoy, kagad silang sinalubong ni Mang Marshal. Mang Simon, ikaw ba ang nagpaputok kanina? May mga pumasok na naman ba sa hangganan doon sa tabing ilog? Ayun ba? Oo, may mga nakapasok kanina. Huwag kang mag-alala. Pasalba lang ang pagpapaputok para takutin lang sila. Beloy, maaari bang ihatid mo si Lucas sa kanila? Inaatake na naman ang sakit kanina at mukhang kailangang uminom ng gamot. Sige po, halika na Lucas. Iuwi na kita. Bakit kasi nag-ikot ka sa taniman ng mag-isa? Wika ni Beloy. Dito napagtanto ni Lucas at Mang Simon na nakalimutan nga ni Beloy ang nangyari. Pag-alis ng dalawa, agad binaling ni Mang Simon ang atensyon kay Mang Marshal. Marshal, sa tagal nating magkasama sa taniman, hindi ko lubos akalain na may tinatago palang sekreto yang anak ni Margalio, pati na rin ni Alicia. Wika ng matanda, bagay ni kinagulat naman ni Mang Marshal. Ngunit hindi ito nagpalata. Nanatili siyang kalmado. Anong ibig mong sabihin, Mang Simon? Anong sekreto? Alam kong may alam ka, Marshal. Sabihin mo sa akin, ano ang totoong pagkatao ni Lucas? Napatingin si Mang Marshal sa matanda. Alam nito, may kung anong nakita si Mang Simon ng mga sandaling magkasama sila sa gubat. Sabihin mo sa akin, Mang Simon, ano ang totoong nangyari sa gubat kanina? Kilala kita, Manong. Alam kong hindi ka basta-basta nagpapaputok ng baril mo ng walang dahilan. Sinalakay ng mga taga-kabilang hasyenda sina Beloy at Lucas. Kitang-kita ko kung paanong binuhay ng anak ni Margalio ang anak mo, Marshal. Nanlaki ang mga mata ni Mang Marshal dahil sa sinabi ni Mang Simon. Hindi nito akalain na malalaman ng matanda ang sekreto na pinaka-iniingatan nilang dalawa ni Mang Margalio. Akmang magsasalita si Mang Marshal nang bigla itong makarinig ng boses. Magandang hapon, Mang Simon. Anong sa atin, napapasyal ka? Kumusta ang manggahan habang wala ako? Nagulat si Marshal. Hindi nito inasahang babalik ng maaga si Mang Margalio. Margalio, nakabalik ka na pala. Wala namang naging problema. Maayos ang daloy ng trabaho sa taniman maliban sa isa. Anong ibig mong sabihin? Kaya nandito si Mang Simon dahil pinasok na naman ng taga-kabilang hasyenda ang hangganan doon sa tabing ilog. Nadamay pa si Lucas at Beloy. Mang Simon, ikaw na nga magkwento. Hayaan nyo na siguro. Normal namang maglabas-pasok yung mga yan Normal nga ang paglabas-pasok nila. Pero sa pagkakataong ito, may nangyaring kahit ako hindi makapaniwala sa nasaksiyan.
Natuklasan na ni Mang Simon ang lihim ni Lucas. Napatingin si Mang Margalyo kay Mang Simon. Muling ibinaling ang atensyon kay Marcial. Ngunit akmang magsasalita na sana nang biglang dumating ang isa sa mga tauhan nilang nagbabantay sa mismong pasukan ng taniman. Ayon dito, paparating ang mga tauhan ng taga-kabilang hasyenda. Armado ang mga ito ng matataas na kalibre ng baril. Sa susunod ko na ipapaliwanag ang mga nakita ko. Sa ngayon, siguraduhin muna natin ang kaligtasan ng mga tao dito, lalo na ng mga pamilya ninyo. Mabilis na bumalik si Margalyo sa tahanan upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga mag-inang naiwan. Pagdating sa bahay, nakita nitong papalabas ng pinto si Lucas. Kakaiba ang presensya ng binata. Napagtanto ni Mang Margalyo na iba ang katauhan nito nang makita ang mata ng anak. Talagang hindi sila titigil sa panggugulo, Margalyo. Siguraduhin mong ligtas ang aking ina. Wika ni Lucas. Pero sa pagkakataong ito, alam na ni Margalyo ang kausap. Sige, kamahalan. Tumuloy sa paglalakad si Lucas, papunta sa pasukan ng taniman upang salubungin ang puwersa ni Orlando. Dali-dali namang sumunod si Mang Simon at Mang Marcial. Papalapit na sana ang mga kalaban na natiling nakatayo si Lucas sa gitna ng daan. Maya-maya pa dumating si Beloy. Anong ginagawa mo, Lucas? Wala kang panama sa kanila. Umalis na tayo dito. Nilingon ni Lucas ang kaibigan at tumugon. Beloy, alam kong hangad mo ang kaligtasan ng kaibigan mo. Pero maniwala ka sa akin. Mas makakabuting magtago ka. Huwag mong sayangin ang ikalawang buhay na pinagkaloob namin sa'yo. Nagulat si Beloy dahil pamilyar sa kanya ang boses na narinig. Pero alam niya din na hindi ito kay Lucas. Mas lalo pang tumibay ang suspetsya ng binata nang makita ang lunti ang mga mata ng kaibigan. Dali-daling umatras si Beloy. Tumakbo papunta sa ligtas na lugar. Kagad namang nakita ni Marcial ang anak, kaya tinawag niya ito. Tay, Mang Margalyo, Mang Simon, napakadami ng kalaban. Sa tingin mo, kakayanin ba ni Lucas lahat yan? Kung kinaya niyang buhayin ng patay, sisiw lang sa kanya mga tauhan ni Orlando. Tama si Mang Simon, Beloy. Alam kong nag-aalala ka sa kaibigan mo. Pero wala tayong ibang magagawa kundi magtiwala. Hindi ba gusto mong malaman ang totoong pagkatao ni Lucas? Ayan, pagbasdan mo. Bagaman naguguluhan, hindi na nagsalita pa si Beloy. Alam niyang masasagot ang lahat ng katanungan sa mga masasaksihan, kaya tinuon nito ang pansin kay Lucas. Nang mga sandaling yun, nagsipagbabaan ng sasakyan ang grupo ni Orlando. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ng binata. Walang pagdadalawang isip na inundayan ng suntok si Lucas. Biglang nanigas ang katawan ni Orlando. Tuluyang itong humagis pabalik sa sasakyan. Binalaan ko na kayo pero walang nakinig. Hindi pa ba sapat ang pinakita ko? Hindi ako nakakatulog kapag nakakaranas ng kahihiyan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. Wika ni Orlando, sabay senya sa mga tauhan. Isa-isang bumunot ng baril ang mga ito. Inumang kay Lucas. Bibigyan ko kayo ng ikalawang pagkakataon. Lisanin niyo ang tahanan ko o harapin ang bunga ng kalapastanganan niyo. Wika ng nilalang. Ngunit hindi nagpatinag ang mga tauhan ni Orlando. Pinaputok ng isa sa mga ito ang hawak na baril. Pero laking gulat nang biglang tumalsik palayo. Ganon din ang nangyari sa iba pang sandata. Huwag niyo kong sisihin.
Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ngunit mas pinairal nyo ang pagiging ganid at katigasan ng ulo. Magsilbi sanang babala ang gagawin ko sa inyo. Naglaho sa paningin ng lahat si Lucas. Ngunit para kay Mang Marcial na may mataas na kakayahang espiritual, nararamdaman nito ang malakas na presensya ng nilalang na natutulog sa loob ng katawan ni Lucas. Marcial, magsabi ka ng totoo. Ano ang nangyayari kay Lucas at sino ang nilalang na nasa loob ng katawan niya? Isang maharlikang engkanto ang nananahan sa katawan ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon. Napangiti ng makumpirma na hindi siya namamalikpata nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa likod ni Lucas. Pagdating sa pangpang, habang nakikipaglaban si Lucas sa mga tauhan ni Orlando, binahagi ni Mang Margalyo ang nangyari kung bakit nasa katawan ng anak ang isang maharlikang engkanto. Ayon dito, patay na ng isilang si Lucas at dahil desperado na ang mag-asawang magkaanak, gumawa sila ng paraan sa pamamagitan ni Mang Marcial na may mataas na kaalaman sa pakikipagkasundo sa mga engkanto. Nagkataon din na ang buong lupain, isang malawak na kaharian ng isang matandang maharlikang engkanto. Wala itong tagapagmana, kaya nakipagkasundo ang nilalang kay Mang Margalyo. Gagamitin ito ang patay na katawan ng sanggol na si Lucas bilang kanlungan ng anak. Sa mga hindi nakakaalam, may mga engkantong isinisilang na purong espiritu at sila ang matataas na uri, kagaya ng mga dalakitnon, manalon o engkantong nakatira sa gubat. Kailangan nila ng pisikal na katawan upang mahinog at mabuo ang kanilang katawang engkanto. Kapalit ng kasunduang ito, bubuhayin ng engkanto ang patay na sanggol sa oras na dumating ang takdang panahon. Lilisanin ng engkantong nananahan ng katawan ni Lucas upang bumalik sa kaharian nito. Samantalang si Lucas naman, mabubuhay ng normal, kapiling ng mga magulang. Nang mga sandaling yon, napakagandang kasunduan para kay Mang Margalyo ang sinabi ng engkanto, kaya walang pagdadalawang isip na pumayag. Matapos itanim ng matandang engkanto ang binhi ng anak sa katawan ng sanggol, bigla itong umiyak ng napakalakas. Tuwang-tuwa si Mang Margalyo ng mga sandaling yun dahil muling nabuhay ang anak. At sa paglipas sa mga taon, nagawa nilang itago ang sekreto hanggang sa dumating na ang takdang panahon, ang ika-21 kaarawan ni Lucas. Ngayong hating gabi ganap ng binata si Lucas. Kaya unti-unting lumalabas ang kakayahan ng engkantong natutulog sa katauhan niya. Hindi na nga natin ito mapipigilang, Margalyo. Pero mas mabuti na din ang ganito. May maiiwang marka sa mga tao para katakutan ng lugar. Habang nag-uusap ang dalawa, unti-unti nagpulasan ang mga tauhan ni Orlando. Ang ilan ay wala ng buhay, ngunit si Lucas nananatiling walang sugat. Tuluyan nang nawala ang mga tauhan ni Orlando. Sa mga nangyari, alam ni Mang Margalyo na hindi na babalik ang mga ito. Naglakad si Lucas papunta sa kinaroroonan ng ama. At ilang hakbang na lang, bigla itong nawalan ng malay. Dali-daling sinalo ni Beloy ang kaibigan, binuhat upang ihiga sa mahabang upuan. Nang magkamalay, wala itong maalala. Nagtataka si Lucas kung paano siyang napunta sa lugar. Alam na ni Mang Marcial at Mang Margalyo na nangyari na ang inaasahan. Tuluyan ng nilisan ng engkanto ang katawan ng binata. Kinagabihan, nagsagawa ng maliit na salo-salo sila Mang Margalyo upang ipagdiwang ang kaarawan ng anak. Iilan lang ang naroon. Si Mang Simon, Mang Marcial, ang dalawang binata at ang mga magulang ni Lucas. Hindi na nila pinaalam sa karamihan ng salo-salo
dahil alam nila may hindi pangkaraniwang panauwi ng dadating. Ilang sandali pa dumating na nga ang panauhin. Ito ay walang iba kung hindi ang matandang Haring Engkanto at ang anak nito. Nagulat si Lucas nang masilayan ang binatang Engkanto. Magkamukha sila. Naiba lang ang kulay ng mata at ng buhok. Alam ng binatang Engkanto na maraming katanungan sa isip ni Lucas. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan, dinala sa nakaraan si Lucas kung saan nagsimula ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, naunawaan ng binata ang mga nangyayari. Nagpasalamat ang matandang Engkanto kay Margalyo at Marcial. Kasabay nito ang pangako na aalagaan ang buong taniman. Walang sino man ang pwedeng mangmay-ari kundi ang angkan na nagmula kay Lucas. Lumipas ang mahabang panahon, patuloy na pinayabong ng pamilya Margalyo ang manggahan hanggang sa dumating sa punto, hinati na ito sa mga apo. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang produksyon ng mangga sa lupain nila Lucas. Bagaman wala na ito, nabubuhay ang legasiya sa pamamagitan ng kanyang mga apo na pinasa na lamang ang kwento ng maharlikang engkanto sa manggahan. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.